Okay, isama mo si baby boy ha? Mika pertaining to Caliber. Hindi sasama yon. He would rather stay at home than go to a beach. Naiiling kong sabi. Kaya ang puting-puti na ng bata na yon, ayaw sa sinag ng araw. Binibilad ko naman yun tuwing umaga no. Ang sabi ko sa kanya, kailangan niya yon para tumibay ang baga niya. Sabay tawa ko. Basta ha, sabihan mo ko kaagad para makapag-book na ako. Oo na. Isasama ba natin si Luigi? Tanong ko. Napansin ko ang biglang pagkailang sa kanya. Huwag na. Tayo lang dalawa. Ang awkward naman pag may kasamang lalaki, hindi ba? Awkward? Eh lagi naman nating kasama si Luigi ah. Pinaningkitan ko siya ng mata. Bakit? Nahihiya ka bang ipakita ang katawan mo sa kanya? Pangaasar ko. Bakit naman ako mahihiya? Gusto niya maghubad pa ako sa harap niya eh. Bakit ka naman maghuhubad? Sabay kaming napalingon sa nagsalita. Pigil akong tumawa nang nakita ang gulat ng mukha ni Mika nang malaman na si Luigi pala ang nasa likod niya. Namula ang pisngi ni Mika at sinabing babalik na daw siya sa trabaho niya. Ano ba yung pinag-uusapan niyo? Tanong ni Luigi sa akin. Magbi-beach nga daw. Gusto mo bang sumama? Sige ba? Nababagot na rin ako eh. Tumango ako at sinabi sa kanyang ite-text ko na lang sa kanya ang magiging setup namin. Panigurado akong hindi naman siya ite-text ni Mika, knowing how high her pride is. Mommy, how's your training? Calver asked when I got home. Fine baby, sagot ko. Luminga ako sa paligid at nakitang wala si Yaya Cecil doon. Where's si Yaya Cecil? Tanong ko kay Kali. Naggrocery po ng mga nakalimutang gamit kanina for Daddy's birthday. Kali cutely smiled at me. Napaawang ang labi ko sa narinig. I almost know. I really forget about Trevor's birthday. Today is April 6. April 8 ang birthday niya, which is isang araw na. How the hell did I forget about his birthday? I said I will go upstairs to Kali because I will change clothes. He said yes as an answer and sat on the couch and watched cartoons. Tumaas na ako at pumasok na sa kwarto. Ay kabayo! Gulat kong usal ang pagbukas ko ng pinto ay bumungad kaagad sa akin si Trevor na kaliligo lang. Ang aga niya ngayon 5:47 PM pa lang. Hey! He awkwardly greet me. Hindi ko alam pero simula noong nag-away kami, naging mabigat na ang atmosphere na namagigitan sa aming dalawa. We will talk but it is just a simple conversation, like who's going to fetch Kali at school, housework, or any other little talks. Pero hindi na tulad ng dati na parang ang dami-dami naming kwento sa isa't isa. Ang aga mo, I tried to strike a conversation. Wala naman masyadong trabaho sa company. How about you? You're tired? Trevor asked. Hindi naman, I smiled weakly. Unti-unti siyang lumapit sa akin. Nagtaka ako kung ano ang gagawin niya at nagulat ako nang halikan niya ako sa noo. You look tired though. Rest please. Nagsusumamo niyang boses. Inantok tuloy ako. Okay, sabi ko na lang. Pumasok na ako sa loob ng kwarto at siya na may lumabas na. Palakad na sana ako sa kama nang tawagin niya ulit. Tarya? Lumingon ako. I love you. I was taken aback, amazed on the words that came in his mouth just now. I cleared my throat, nodded and smiled. Magpapahinga na ako. Yun lang ang nasabi ko. I am not ready to reply I love you to him. I ain't healed yet. Tarya? Napabangon ako sa tawag at katok ni Mami Amina. Agad akong tumayo at inayos ang mukha. Binuksan ko ang pinto at imahe ni Ma'am ang bumungad sa akin. Dinner is ready, sabi niya. Opo, bababa na po. Maghihilamos lang po muna ako ng mukha. Pwede ba akong pumasok at hintayin ka? Tumango ako at nilakihan ang awang ng pinto para makapasok siya sa kwarto namin. Umupo siya sa kama at ako na may pumunta ng CR. Iha, may problema ba kayo? Tanong ni Ma'am nang makalabas ako sa banyo. Mapait akong napatawa.
Maniniwala po ba kayo kung sasabihin kong wala? She sighed and tapped the bed, telling me to sit beside her. Tarya anak, she caressed my hair. Alam ko kung may problema si Trevor. He'll sit and waste his time in the veranda and drink himself up with whiskey na ginagawa niya ngayon at nitong mga nakaraan. Kahit wala ako dito, I ask your maids to monitor Trevor and report me to me when there's something wrong. Si Nanay Cecil nag-aalala kay Trevor dahil lagi na nga lang daw umiinom sa gabi. Nakaupo sa veranda at nakatingala lang sa langit at malalim ang iniisip. Every time daw, Nanay Cecil will ask him what his problem. Hindi nagsasabi. Pagod lang daw siya. I was and I am worried sa inyong dalawa. Kaya ano bang problema? You can tell me, Tarya. Wala naman po. Still, I refuse to talk. I can't bear telling her the story about the kiss. I can't even think about it and I do not want to recall it. I feel like my brain will explode. Okay, I know you won't talk. Pero please, huwag nyo na sana tong patagalin pa. Fix this. May anak na kayo kaya dapat inaayos nyo lahat alang-alang sa kanya. I just sighed. Kaya ko naman talaga siyang patawarin para kay Kali. But please, not now. I still couldn't. Kain na tayo, aya niya. Tumango lang ako bilang sagot. Bumaba na kami at kumain na. Magkatapat kami ni Trevor sa lamesa, wala pa ring imikan at pansinan. Though siya ang naglagay ng pagkain sa plato ko. Sa gilid ng mata ko nakikita kong nagmamasid si Mami sa amin. Nang matapos kumain, ay nilinisan ko si Culliver ng katawan at nagtoothbrush na siya. Hinatid ko siya sa kwarto at pinatulog muna bago ulit bumalik sa kwarto namin. Humilig ako sa headboard ng kama namin. Inabot ko ang phone ko at nakitang may message. Si Mika yon. Mika, ano? Muli akong nag-isip kung sasama ba ako. Malamang hindi. Sabado ang birthday ni Trevor. Kaya hindi pwede. Birthday ni Trev. OMG, true ba? Invite mo na lang ako next week na tayo magbora. Oo, next week na lang. Ayaw kitang i-invite. Baka magkalat ka lang dito. Ayi Mortel. Tipid na pakilala niya. Nagpaalam na ako sa kanila na tataas na. Nagpahinga lang ako saglit at naligo na. Bumaba na lang din ako nang mag-dinner at hinayaan na lang ang mga event organizer na ayusin ang ganap para bukas. Hindi rin naman ako patutulungin ni Ma'am, kaya hindi na rin ako nag-abalang tumulong pa. I wore silky black fitting dress with slit. Si Trevor naman ay nagsuot ng ash gray tuxedo. Lumapit ako sa kanya at ako na mismo ang nag-ayos ng necktie niya. You look good, I compliment while fixing his tie. Thank you. Do you have any gift for me? I scold. Wala. Ano bang gusto mong regalo? A devilish smirk plastered on his lips. He leaned on me and whispered, a baby. Are you willing to give me one? Napairap ako at tinulak siya. Ayan ka na naman. Asik ko. I'm dead serious here, Tarya. I want Culliver to have a baby sister or a baby brother or better both. Bumuntong hininga na lang ako at tumango para manahimik na siya. Talaga? Payag ka? Para siyang bata na biglang lumiwanag ang mukha. He's so serious when I was nodded half-heartedly. He suddenly grabbed my waist and pinned me on the wall. He lifted my left thigh. Are we? Serious going to do that right now? Tanong ko, for Pete's sake. Ngayon ang birthday niya. Dapat maghanda kami para sa party yung hindi nasa kwarto kami at gumagawa ng kung ano. I don't need a party. All I ever wanted is you beside me. He smirked under me. His back. The naughty Trevor. This man. Happy birthday, baby. What the hell, I didn't mean to make my voice sounded so seductive. Ang lapit niya kasi at nakikiliti ako dahil sa hawak niya sa bewang ko. What the? He trailed off and kissed me. Bro,
Sunod-sunod na katok at tawag ang narinig namin. Nagbibihis pa ata. I think that is Eros. Andyan daw silang dalawa ni Tarya sa loob. Gago, mukhang nauunang mag-party yon. That's rich. Damn. Papasukin nyo nga. Masyado pang maaga para sa putukan. Chad joined. And we heard different sound of laughs. They really fucking know how to fucking disturb me. Trevor whispered in frustration. Ang ayaw pa naman niya sa lahat ay yung nabibitin. Natawa na lang ako at napailing sa kainayos ulit ang dress. You! Hindi natukoy ni Trevor ang sasabihin ng pagbukas niya ng pinto ay pinagkaguluhan na siya ni Eros, Rich, Chad at Nicholas. Tagal mong magbukas ha? Eros said. He slightly punched Trevor's chest. Very private ba ang ginagawa niya dyan? Kantsaw naman ni Rich. Gago pre, ano bang regalo sa'yo ng asawa mo? Tanong ni Nico. Trevor shrugged. I asked her to give me another baby. Baby ang puta, hindi pa nagsisimula yung party. Saka humagalpak ng tawa si Eros. Fuck you, porke hindi ka maka-score kay Alo. Hindi na natuloy ni Trevor ang sasabihin ng takpa ni Eros ang bibig niya. Kumunot naman ang noo ko. Aloha? Hindi ba hiwalay na sila? Baka nagkabalikan. Happy birthday nga pala, singit ni Nico. Nakalimutan tuloy namin kung ano ang pinunta namin dito. Napakamot ng ulo si Rich. Tara na sa baba, the party will start at 8 p.m. Aya ni Trevor. Bumaba na yung apat at dinulahan naman ako ni Trevor sa kahinawakan sa bewang. Pinasadahan muna niyan tingin ang itsura ko bago niya ako hinila pababa. Happy birthday! Happy birthday TJ! Happy birthday pare, bati ng iba't ibang kakilala ni Trevor. Happy 30th birthday kuya! Pabirong bati ni Andrew. Mind you, I'm just 29. Saway ni Trevor. Marami pang bumati sa kanya nakakilala at kasama sa business industry. Humiwalay ako kay Trevor dahil sabi ko'y susunduin ko si Mika at Luigi na nasa harap na ng gate. In-invite ko din si Aloha. Hindi nga lang ako sigurado kung pupunta siya. Nakita ko din ang magkapatid din na Karen at Cindy. I don't know who invited them. Mas gumagabi, mas dumadami ang tao. Lalo na yung mga kaibigan ni Trevor. Nasa isang lamesa lang ako at ine-enjoy ang panonood sa mga tao. Mamayang 12 a.m. ay iibahin na ang theme ng event. Magiging pool party naman. Ngayon kasi medyo formal pa. Ria? Nilingon ko si Eros ang tumabi siya sa akin. About the kiss, he started. Tapos na yon. I look away. Ako na ang manghihingi ng pasensya para sa pinsan kong si Chivalry. Ako talaga ang may kasalanan nun. Trevor texted me that night. Magkita daw kami sa bar. Nabanggit niya na may problema nga daw kayo. Wala kaming balak maglasing nun. Nasa VIP room lang kami sa taas. Nalaman ni Chivalry na magkikita kami. She wanted to come with me to say sorry to Trevor about the wrong text. Okay, Trevor told me the truth. Wrong send nga lang daw talaga iyon. Kaso ang lalaata ng talaga ng away niyo noon kaya napainom siya ng marami. Tiko mo lang ang bibig ko habang nakikinig sa kanya. Then we decided to go home. Tumayo ako para tawagin si Chivalry at papunta na sanang CR when someone called me. Kaya pinakasuyo ko kay Trevor na siya na lang ang tumawag. Then I don't know what happened next. Nakita na lang kita doon na umiiyak habang nagmamadaling umalis. I'm sorry. Ngumiti ako ng tipid. Ayos lang Eros. Tapos na naman yun. Saka sinabi naman sa akin ni TJ ang totoo. Natawa siya at napailing. I thought Trevor would make up an excuse. Hindi ko inakala na aamin talaga siya sa'yo na lasing siya at hinalikan niya si Chi. That jackass could never really lie to you, ha? Natawa rin ako sa sinabi niya.
Mas lalala lang siguro kung magsisinungaling pa siya. Ikaw ba? Kailan ka ba naging totoo? Ayaw mo na ba talagang habulin si Aloha? Pag-iiba ko sa usapan. Mapait siyang umiti at uminom sa baso niya. If I couldn't, why not? Maraming hadlang sa amin. As much as I want to be with her, the world is against us. Kung ilalaban ko pa, lalo lang kaming masasaktan. I sighed, feeling sorry about them. Kung mahal naman talaga ninyo ang isa't isa, paglalaban mo, di ba? Not in our case. Pag pinilit ko pa, lalo siyang pahihirapan ni Mama. You know my mom don't like Aloha, right? Tumango ako. Nakakalungkot lang dahil hindi sila parehong malaya. Parang ang seryoso niyong dalawa dyan singit ni Rich. Papansin ka talaga, sipat ni Eros. Ayan na naman sila, para talaga silang bata. Pumesto si Rich sa isang gilid ko at sinapok si Eros. Hindi kasi bagay sa'yo ang magseryoso. Rich is pot. Bakit? Mukha ba akong clown? Ulol, tinanong mo pa, sabay tawa ni Rich. Kaunti na lang ay magsusuntukan na sila rito. Buti na lang dumating si Trevor at hinila ako palayo at inayang kumain. Paggising ko ay ramdam ko agad ang init ng hininga sa aking lieg at nakapulupot na braso ni Trevor. Umayos naman ako ng higa at inayos ang comforter na tanging nakabalot sa aming katawan. Nararamdaman niya siguro ang paggalaw ko, kaya lalong humihigpit ang yakap niya sa akin at mas dinaganan pa ng mga hita ko gamit ang hita niya. Hindi naman ako babangon, sabi ko. He just groaned low and get back to sleep. Eto naman kasing lalaking to, sabi kong magpahinga na kami kagabi dahil pareho kaming pagod sa birthday niya, pero masyadong makulit kaya imbes na matulog, kung ano-ano pa. Iniidlip ko na lang uli ang sarili ko dahil linggo naman ngayon, susulitin ko na ang pahinga ko dahil bukas may OJT na uli. Mom, Dad, wake up! Si Caliber na patalon-talon sa kama namin. Let's go to the park! Dagdag pa niya. Si Trevor naman ay hindi pinansin ng anak namin at lalo lang nagtalokbong ng comforter. Bumangon ka na nga, tinatawag ka ng anak mo, saway ko. Yes, Daddy, wake up now. Let me sleep for more minutes, please, he said in a sleepy voice. Napairap na lang ako at hinila ang comforter mula sa kanya. Napakakulit mo kasi. Sinabi ko na kasi sayong magpahinga na lang tayo, ayan tuloy. He chuckled and grabbed my hand. Pinilit akong pahigain sa kama. Sorry, okay? It's my birthday anyway. Dapat lang pagbigyan mo talaga ako. Oo na, huwag ka nang manumbat. Binigay ko naman sa'yo ang gusto mo, diba? Not yet. Pag may bata na sa tiyan mo, dun pa lang ako matutuwa. Napatingin kami kay Caliver na suminghap siya. You mean you made love here? Does it mean I will have a younger sibling? You got it, big boy. Saka bumangon si Trevor at pinaupo sa hita niya ang anak namin. How many siblings do you want? Tanong niya sa anak namin. Umakto si Cali na parang nag-iisip. Can I have two? He gestured his 2 fingers. If you wish, then Mommy and I will make 2 more. Trevor playfully smiled. Napakakonsentidor niya talaga. Ang sarap niyang sakalin. Hinampas ko ang braso niya at inaya na silang mag-almusal, kung saan-saan na napupunta ang usapang ito. Masaya ang mga sumunod na linggo. Walang problema at puro kasiyahan lang ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko ito na ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Martes ngayon, ako lang mag-isa sa bahay namin bukod sa kasambahay. Wala akong OJT ngayon at si Trevor naman nasa company. Ma'am Tarya, may tao po sa labas. May dala pong pagkain. Galing daw po sila sa international cuisine. Sige, ako na ang bahala sa kanila. Ang international cuisine ay isa sa business partner ng mga Freniel. Buti na lang at nandito ako. Hindi ako sinabihan ni Trevor na may darating pala. Good day po. Andyan po ba si Mr. Freniel?
Tanong ng staff sa akin. Nasa company po siya. Ngumiti sa akin ng lalaki at ipinakita ang kulay gintong mga paper bag. Pinabibigay po ni Mr. Carroll. Ang sinasabi niya ay yung may-ari ng resto. Dito niya po pinadadala sa bahay ang regalo. Regalo niya daw po kay Mr. Frenier. Sobrang late na nga daw po dahil 3 weeks na ang nakalilipas. Ayos lang, saka ako ngumiti. Pakisabi nga pala kay Mr. Carroll na salamat. Makakarating ito sa asawa ko. Sige po, salamat din. Saka siya sumakay papasok sa loob ng van. Pinasok ko ang 4 na paper bag at isa-isang binuklat iyon. Hindi ko pa man nabubuksan, ay naaamoy ko na kung gaano iyon kasarap. May steak, buttered prawns, sisig at marami pang iba. Agad ko namang tinawagan si Trevor para sabihin sa kanya na may pagkain dito. Para kung sakaling hindi pa siya kumakain, dadalhin ko ito sa kanya at ito ang magiging lunch niya. Nag-lunch ka na ba? Tanong ko. Hindi pa, may client pa ako. Sagot niya. Okay, dadalhin ko na lang to sa office mo. Alright, I'll be waiting. I love you. I love you too. Saka ko binaba ang tawag. Naligo ako saglit at nagbihis lang ng simpleng t-shirt at high-waist pants. Nilagay ko na sa front seat ang paper bag na may lamang steak, potato chowder, abalone at roasted chicken. Meron naman siguro siyang tubig doon. Pagdating ko sa parking ay sinubukan ko ulit na tawagan si Trevor para sabihing andito na ako, pero hindi siya sumagot. Nagdesisyon na lang akong pumasok na sa company. Good afternoon, Mrs. Frenier. Bati sa akin ng mga bodyguard. Yung asawa ni Sir andyan. Rinig kong bulong-bulungan. Ganda no? Mas maganda siya sa personal. Ang ganda niya kahit simple lang. Iba pala mag-alaga sa Sir Frenier. Good afternoon po, pati sa akin ni Melody, ang sekretary ni Trevor. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Nasaan ang sir mo? Tanong ko. Nasa office niya po, may kausap kong client. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.